daw ang ulo ni Nenita sa tuwing makakakita ng kalat. Ang pang maluto. 45 na kuha nila yun. Kaya naman pagkatapos nilang kumain, inililigpit niya agad ang pinagkainan sa mesa. Tapos kumain, tumayo kami sa lamesa, antimano liligpitin namin. Ayoko yung i-standby pa dyan yung pinggan, medyo upo ka, makipagkwentuhan. Napapangitan akong tignan. Kaya ang gusto ko, ididiretso ko sa lababo, ilalagay ko dito, tapos yung ibang naiiwan, tatakpan ko ng mga kapwa niya pinggan para hindi siya langawin. Inugasan ko. Ayaw niya raw na natatambakan ng hugasin. Nagpinanggalingan ng pagkain, magtatawag siya ng langaw. Ayun magiging sanhi ng pagdami ng langaw sa loob ng bahay. Madadapuan yung yung pinggan, so kinakainan natin yung para naman nakakadiri, di ba? Dahil may germs ang langaw natin di ba? Nagigawa ng mga hindi maganda. Inalis muna niya ang mga natirang pagkain sa isang strainer para hindi ito dumiretso sa lababo at maging sanhi ng bara sa tubo. Ang pamamaraan ko naman sa paghugas ng pinggan, sa base siya nag-aral ako nung araw, kutsara ang uunahin natin sa lahat. Kutsara. Dahil itong kutsara, sa bibig natin ito sinusubo. Pagtapos ng kutsara, ang kasunod naman niya, bibig pa rin ang dinadapuan, baso naman. Mahalaga raw na maayos na mahugasan ang mga gamit sa kusina. Kasi pang isang bagay, may part na makakain ng mga insekto, pupuntahan nila yun. Hindi ba? Diyan mga bigwit na daga, pupuntahan nila yun. Kaya baka mamaya may iba kang kasama sa bahay, magamit nila, nadapuan pala ng mga insekto. Hindi microbe na mararamdaman natin, magkakaroon tayo ng sakit. Pinatutulo niya rin ang mga kaldero. Di ba na siya, malinis na. Ipapatong ko muna siya rin sa bangko para matiktikan yung tubig. Kasi pag dinirekta ko si may patungan, yung tubig, maiipon doon, magiging sanhi ng lamok. Dahil basa-basa siya, di ba? Okay. Bawat sulok ng kanyang kusina, tinitiyak niyang malinis. Tapos mo na magluto ng brit ng isda o anong pang pinito mo, siyempre bintana, kahit paano, tinamaan siya, di ba? Bakit mo marami siya? Kasi dito sa lugar na to, isang araw ka lang hindi magpunas, pwede ka na magsulat sa alikabok. Hindi niya itinatapon sa lababo ang nagamit na mantika. Pag malamig na yung mantika sa pinanggalingan ng kawaling pinagprituan, ilalagay ko sa may loob ng baso. Gaganon ko siya. Tapos, pwede na siyang isalin dahil yung plastic hindi na siya matutunaw. Ay, gaganon ko na siya. Biring mo yung daing mantika na yan, isipin mo, pag ibinuhos mo sa lababo, siyempre agos yan, sebo yan. Andyan mamumumo ang sebo. Babarado ang lababo mo. Inilalagay niya ito sa loob ng ref para mamuo. Walang kahirap. Sa kanya itatapon kapag oras ng koleksyon ng basura. Iniipon din niya ang ibang basura para ibenta sa junk shop. Ito mantika. Ayan. Papunta ka sa pika. Bali yung mga sibak na nanggagaling sa bahay namin na nililinis ko na hindi na kailangan, dito ko nilalagay sa pickup para maipon, madala sa junk shop at mapakilo pag marami na siya. Oo, okay na. Pinupulot niya rin ang mga kalat na nadadaanan niya. O, diba? Pag konting kalat, pulutin mo, hindi dadami at maganda pang tignan sa mata ng tao. Walang kita. Yan, may sapo dyan. Kasi yung yung mga kalat, kaya ko pinupulan ba, mayroon siyang hangin, pwedeng bumalik sa'yo. Ito ang pinto ko, ito ang pinto niya, humangin siya, pupunta din sa'yo. Kaya para hindi na siya bumalik, damputin mo na rin. Sa konting bagay na yun, kunin mo na rin. Lagay mo rin sa pinaglalagyan mo. Bago pa man tumira dito sa Disiplina Village si Nenita, likas na raw siyang masinop. Dalaga pa ako, ganun talaga. Gusto ko talaga malinis sa mata yung nakikita ko. Kahit yan lang may papasok sa loob ng bahay, siyempre andyan yung
Minsan yung paa, siyempre pawis, hindi mo iwasan, babakat na yan. Antimano, susundan ko na siya ng basahan na basa. Kaya minsan tinutukso ako ng mister ko, napaka-arte mo naman. Magdadalawang taon na rito sa Disiplina Village sina Nenita. Mahigit 3,000 pamilya sila rito na dating nakatira sa danger zone sa Valenzuela. Ito ang pinakamalaking in-city relocation site sa bansa na binuksan noong 2016. Mahigit 100 gusali ito na may 3 palapag kada isa. Proyekto ito ng lokal na pamahalaan ng Valenzuela at ng National Housing Authority o NHA. Isa sa mga kondisyon sa pagtira dito ang disiplina at pagiging malinis sa loob at labas ng bahay. Malaki raw ang ipinag-iba ng kapaligiran nila ngayon. Malinis, siyempre tabing ilog eh. Siyempre andun na lahat ng hindi maganda, andun na lahat. Nasa doon kami sa kabila. Saka yung basura doon, halos umaagos na may... Sa banda ko, halimbawa, malinis ako. Kaso naman yung umaagos, sa amin naman minsan napupunta. Kaya minsan napapagbintangan kami na nagtataplo kami sa likod bahay. Ganun. Para kay Nenita, dapat may disiplina saan man mapunta. Kahit naman nasa subdivision ka, ano pa man, sa Green Hills ka, kung salitang pangit, salaula ka, di wala din. Wala rin yung ganda ng bahay mo. Kung bisita kang bilang dumating, nasa yung kapurihan noon. Diba? At nasa kanila din, matutuwa sila na kahit ganyan silang mahirap, ang bahay nila, nakakatuwang tignan. Tuwing Lunes, si Presisila ang nakatokang cleaner of the day sa kanyang palapag. Winawalis niya ang buong pasilyo ng 3rd floor. Dito po sa floor namin, bali na pagkasundoan po rito ng floor leader namin na magkaroon kami ng paglilinis daily. Bali, 12 na unit po ito, hinati-hati kami sa 1 week. Yung 6 na araw po ay 2 ang duty. Monday, ako kagaya nga po, ako ngayon schedule ko Monday. Pagka-araw po ng linggo, pwede pong lahat kami sama-sama na naglilinis. Minsan kada linggo kung mag-mop siya ng pasilyo. Maganda sa paningin na lagi malinis yung kapaligiran. Una po sa lahat, iwas na rin po sa pagkakasakit ng mga bata para makaiwas po tayo sa mga sakit na dadapo sa atin. Kailangan lagi po malinis. Pinapahiran din niya ng floor wax ang sahig. May butaw po kami na 10 piso linggo-linggo. Dito lang po yun sa floor namin. Yung pong mga nasisingil namin, pinambibili po namin ng mga floor wax, ng mop, walis. Kung ano po yung pangangailangan namin dito sa taas, yun po ang ginagamit namin. Dapat daw ay hindi lang sa loob ng bahay malinis para iwas sakit. Kasi pagka marumi, pwedeng pagmulan na ng yung lamok. Kaya talaga inaano po namin dito yung kalinisan. Pagdating po ng umaga dito, yung mga beneficiary namin, lahat ng mga nagkalat na basura dyan, pinapupulot talaga po namin dyan. Tapos, dagdag kalinisan din po kasi para makaiwas din sa mga sakit. 2 taon na rito si Presisila. Po sa lugar namin, pagkagising pa lang unang umaga, minsan tambay na, bababa na po kami sa labas ng daanan, doon kwento-kwentuhan. Dito po, nabago po talaga ako dito kasi doon po sa pinanggalingan nga namin nga, ganun yung naging buhay. Dito po kasi ang naging buhay ko, pagkagising ko ng umaga, pagkatapos kong asikasuhin yung asawa ko, pupunta na po ako talaga rito sa farm. Dito ko na po binuhos talaga yung buhay ko sa, yung pakikiano ko sa maghapon.
May urban farm ang Disiplina Village. Si Priscilla ang leader ng 65 aktibong miyembro. May tanim na gulay at prutas rito. Ito po ay Chinese kangkong. Ito po yung tinatanim po namin to sa lupa. After 1 month po ito, harvestin na po itong Chinese na to. Ibinebenta nila ito sa palengke sa loob din ng Disiplina Village. Ito po yung mga kangkong namin. I-deliver na po namin siya sa Disiplina Village Market. Ngayon po kasalukuyan na namin ihahatid to sa mga nagtitinda po sa palengke. Ano pa, makuha yung mukha mo. 11 kilo ng kangkong ang naibenta nila sa halagang 30 pesos kada kilo. Hindi raw pare-pareho ang kita ng mga miyembro nito. Kung magkano po yung nagiging benta namin sa gulay sa loob ng 1 buwan, bali yun po yung dinidivide namin sa oras ng mga gino-duty po namin. Kaya minsan po, kumikita ako dito ng 800. Ang pinakamababa po namin kita rito, nasa 600. Sa isang buwan na po yun? Sa 1 buwan na po yun. Ang mga pinutol na ugat ng kangkong sa halip na itapon na iniipon para gawing fertilizer. Pwede rin dun sa, sa mga pinaganuhan ng mushroom, oo. Mga mabubulok. Mayroon din silang manukan. Malinis ito at walang amoy kaya hindi nilalangaw. Naglalagay kasi sila ng pinagtabasa ng kahoy para hindi diretso sa sahig ang dumi ng mga manok. Mahalaga raw na may disiplina sa Disiplina Village. Dito po sa Disiplina, hindi naman po mahirap talagang sundin yung mga policy rito. Kung yung mga pag-uugali po natin doon sa lugar na pinanggalingan natin na dapat dito sa Disiplina, alam na natin kung paano natin disiplinahin mga sarili natin. Kahit walang nakakakita, dapat daw ay disiplinado sa katawan, sa bahay at sa komunidad. Meron kasi yung malinis ka lang sa katawan, tapos marumi ka naman sa bahay, di ba? O marumi ka naman sa kapaligiran. Meron kasi mga tao talaga na minsan malinis sa bahay, pero sa katawan naman marumi. Kailangan parehas. Malinis ka sa bahay, malinis ka sa katawan. Kung gugustuhin, posible naman na maging disiplinado ang lahat. Sa lahat ng oras, may nakakikita man o wala.